Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Pasintabi ho sa ating po mga manonood, medyo maselan po mga video na amin pong papakita. Ay isa pong madasalin, matalino at mapagkawang gawa. Ganyan po inilarawan po ng pamilya, mga kaibigan at mga estudyante rin po ng isa pong profesor dyan sa Marikina City. Pero tila brutal ang huling pagsasalarawan sa kanya nang matagpuan po siya ng otoridad na wala ng buhay habang naliligo po ito sa sariling dugo dyan po sa kanyang tahanan. Panoorin natin. Noong nakarang linggo, March 16, ginulantang ang publiko ng isang brutal na balitang naglabasan sa iba't ibang pahayagan. Ang biktima ay kinilalang si Alfredo Dimano, isang propesor ng isang pamantasan sa Marikina City. Ayon kay Police Senior Superintendent Lorenzo Holanday Jr., ang kasambahay ng biktima ang nakakita sa bangkay. Tumawag kaagad ng saklolo, na kapitbahay, yung tanod, mga barangay, police, na dumating naman kaagad. And then, ginawa ng ating first responder, pinordon yung area at tumawag ng SOCO. Nakita ng SOCO, there were several stab wounds sa likod at saka sa leeg. Sa investigasyon ng Marikina City Police Station, Yung professor, dumating sa bahay niya around 11 o'clock, may kasamang lalaki. And then from there, pinabuksan siya ng kasambahay, and then, pero yung professor at kasama niya, dumiretso na sa taas. At around 12 o'clock, nagising naman yung kasambahay, bumaba kasi yung lalaki na kasama ng professor para kumuha ng tubig at uminom. Then umakyat ulit sa taas. At around 1 o'clock, according to the kasambahay, bumaba si professor at pumunta rin sa kanyang small chapel, yung prayer room niya. May kinuha lang sandali, and then umakyat siya ulit. That was the last time na nakita nung kasambahay na buhay si professor. dakong alas 7 ng umaga, nagtataka na ang kasambahay kung bakit hindi pa lumalabas ng kanyang kwarto si Professor Dimano at hindi alam ng kasambahay na mga sandaling iyon ay patay na pala ang guro. Pasado alas 4 ng madaling araw, March 16, nasa pool ng CCTV ang naturang lalaki na palabas ng subdivision. Suot ang sombrero at bit-bit ang bag. Tila nagmamadali ang lalaki sa paglalakad. Ayon sa mga kapitbahay at kaanak ng biktima, mahilig daw tumanggap ng mga bisita si Dimano sa kanyang bahay. Talagang mabait ang tao, matulungin talaga siya. Kahit sinong lumalapit, pag mayroon siya, ibibigay niya na para makatulong siya. There are several angles that we are looking into. Ang nanakaw doon is yung kanyang laptop at saka dalawang cellphones. Doon sa personal, baka naman may nagalit sa kanya or may nainggit sa kanya. And then, thirdly, doon sa kanyang work-related issue, kasi siya ang vice president ng PLMAR and college professor siya. So, by that, hindi natin siguro ma-discount na somehow mayroon siyang hindi na pagbigyan or may nakaaway siya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa pagkakakilanlan ng lalaking nasa pool sa CCTV. Okay, para ho sa update ng kasong yan, nasa kabilang linya ho si Major Eduardo Cayetano ng Marikina City Police Station. Major, magandang gabi ho, si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ben Tulfo, ito po ang Kilos Pronto. Live po tayo sa PTV4, sir. Ako po. Opo, Major. Opo, kayo po ba'y gumagalaw ho? Medyo choppy ho yung signal ho ninyo. Oo, nawawala ho yung signal ho ninyo eh. Okay na ba? Okay na ba yung signal niya? Major, ulitin na natin. Major? Medyo, tawagan nyo ulit. Dahil hingi sana tayo ng update dito. Meron daw kasi sinasabi dito, Ben, ang Marikina PNP, meron daw silang mga persons of interest na gusto nilang
kausapin. Dahil nga dun sa unang CCTV, meron daw silang nahagip. Ito pong nakasombrero. Okay. Pero hindi po nila binabanggit kung sino ito. Gusto natin malaman dun dito. Yan yung video na yan. Ito yung video nito. Sombrero. Ito ba ang suspect nito? Kaya gusto natin itanong ho yan kay Major. Okay, ready na ba si Major? Si Major Eduardo Cayetano. Okay, Major Cayetano, magandang gabi ulit po. Magandang gabi po, sir. Okay, Magandang gabi po. yung pinakita ho ninyo na CCTV, yun na po ba ang suspect sa pagpaslang ho dito kay Alfred Dimaano po? Sa ngayon po, tinuturing po namin na suspect, person of interest po, dahil po kasalukuyan namin pinag-aaralan Apo. yung mga profile ng tao. At pinatitibay po namin yung mga ibinigay ng salaysay ng mga tumistigo na nakita siya during that time. Okay, anong possible po bang motibo ho nito? Ito po ba ay pagnanakaw o meron po talagang relasyon itong suspect dito kay Alfredo ho? Hindi po natin inalis yung mga lahat ng angkol ng motibo. Kasi po, nawalan din po ng gamit yung biktima, pero Okay. wala po tayo nakikita po free entrance. Kasi po, yung biktima at yung pong magiging sasabihin natin person of interest, ay magkakilala po dahil inimbitahan po siya pumasok sa kanilang bahay. Oo. So, ibig sabihin, welcome ito sa bahay, itong suspect nito. Yes, sir. Yes, sir. Welcome. Oh, welcome. Opo. Pero meron ba ho kayong nalaman na madalas po bang may inimbita ho itong si Ginoong Alfredo ho, sir? Sinipot po sa pagtatanong sa mga kapitbahay at mga nakakakilala, very friendly po itong biktima okay. at marami po inimbitahan ng mga kakilala dahil po sa pagiging professor niya. Okay, siguro, panghuli siguro, Major. Malapit-labit na ba ho ba tayo na madakip na itong suspect nito at matanong kung talaga ba siyang may gawa ho nitong krimen na ito? Masasabi ko po malapit-lapit na po sa pagtutulungan po ng ating tinatag na SITG, Apo. sa tulong po natin ng SOC at si IDG EPD at sa patnubay po ng ating District Director na si Chief Superintendent Romo Sapitula at ang aming hepe na si Apo. Superintendent Olanday. Malapit-lapit na po, nagtutulong-tulong kami. Apo. Katunayan po, pati po yung hepe po ng Mainit, Surigao del Norte, nakikipag-ugnayan po namin tungkol po dun sa pagkatao ng sasabihin nating person of interest at itong si biktima. So ibig sabihin, taga Surigao pala ho itong suspect nito. Opo, Surigao Oh. del Norte po. Pero nandito pa ho ba siya sa Metro Manila o nakalabas ho ng Luzon area? Nandito pa po. Ayun. So anytime, pwede ho natin maimbitahan ho yun, no, sir, no? Yes, sir. Okay, siguro Major, kung ang mga kaanak po, ang mga estudyante po ng pamantasan ng Marikina ay naghahanap po ng hustisya, kami rin po sa Kilos Pronto ay agarang hustisya po ang kailangan namin dito, sir. Yes, sir. Kami rin po. Yun po ang agad namin dahil po ang pagkakalam po namin sa biktima ay napakabait na tao, napakatalino at kinakailangan po mabigyan natin ng hustisya ang taong to. Okay, ngayon sir, kami po ay nagpapasalamat no sa inyong mabilis na aksyon at Kilos Prontong aksyon po. Thank you, sir. Magandang gabi ulit, sir. Salamat at magandang gabi po. Yan po si Major Cayetano. Thank you, sir. Alam mo, Lex, kung titingnan natin quickly, pag nakita natin yung dahilan ng problema at medyo yung friendly yung sinasabing victim. So kung kayo ho'y nanunood sa mga ganitong klaseng programa, may napupulot ho kayo ng mga tips and learn from the mistakes ng sinasabing crime para makaiwas. Never bring in na mga tao sa bahay, if at all possible, unless dikit masyado sa inyo. Pero kung you bring in kahit sino, there might just be some problems later on.